What's up mga kakalibak? Magandang araw. Ngayong araw ay tara samahan niyo muna kami at mag-aasik na muna tayo din sa bundok. Kagising nga namin din ng maaga ay agad-agad na nga ni kami din nagitindi para pumunta din sa bundok at magadala nga ni kami din ng binhi ng palay at saka mais, pati na rin yung mga pagkain na akainin ng mga matulong din sa hasik din sa bundok. Dini nga ni naglalakad na nga ni kami dito, nandito na nga ni kami sa kanlibak, may dala nga ni kami dito mga pagkain at saka tubig, mga pinggan na pagkainan nga ng mga matulong. Ako nga ang may dala dito ng binhi na palay at saka mais dahil medyo mabigat-bigat nga nere at marami-rami nga nere dala ko mga binhi nere. Kasama pala nga natin ngayon pumunta ng maaga din sa bundok ay si Lance, si Gabo, si Japos. Kasama rin pala natin dito si Glidel. Nauna pala nga dito si Papa sa bundok at siya nga dito ay nagasimula na nga magbakal pagkarating namin din sa bundok. Hindi ko na nga na videoan yung pag-akit namin din sa bundok at sobrang dulas nga ng daan tapos may dala pa nga ako kaya hindi ako makapag-video ng maayos. Baka tayo madulas ay mataktak pa yung binhi natin na dalain. Ako, yari tayo nito. Mapapansin nyo dito guys ay tingnan nyo naman kung gaano kakulimlim ang panahon na taga ambon-ambon pati nga kaya sumilong na nga muna ako din sa dampa namin. Yung dampa nga namin din ay puro dahon pala ng pakilang ay pandong. Dito nga nagsimula na nga yung mga pamangkin ko na bungaba at saka yung kapatid ko para kumuha ng binhi. Dito nga nagpakuha na rin pati ako ng binhi ko. Dito yan nagabubod na nga ako dito ng mga palay sa mga butas. Yan yung natawag na bakal at yung inapang bakal naman dyan is kahoy laang hinagamit namin. Meron dati silang nagamit na pang bakal dyan ay natawag na palakupak. Pero wala na masyado akong nakikitang ganun nagagamit ng ganun dito sa amin. Di ko lang alam kung meron pa baga sa inyo nun. Comment nyo nga kung meron pa sa inyong palakupak na natawag na ganun baga. Diretso-diretso na nga kami din sa paglagay ng mga binhi sa mga butas-butas. Kailangan nga dito ay magaling yung mata mo at dapat wala nga malipasan dito ng mga butas-butas. At dapat pati wag mo damihan ng maigi ng lagay ng mga binhi sa mga butas. At nako, parang tanlad na yan pag dumami yan. Ay pag tumubo yan, nako, yari ka pati. Sa mga solid followers saka solid viewers natin dyan, comment nyo nga kung naranasan nyo na rin magganito magtanim ng mga palay sa bukid. Yung hindi siya ay pinapatubo muna tulad ng nasa tubigan. Binhi talaga yung inilalagay doon sa butas, di tulad ng nasa tubigan na ay tumutubo na, yung matataas na. Habang nagabubod nga kami dito ng mga binhi na palay sa mga butas-butas, ay dumating na nga dito yung mga matulong. Kasama na nga dito si Kuya, yung nakakulay dilaw. Medyo malay-ilay din ang nilawag yung isa na yun. Sobrang hirap pa naman ang daan, sobrang dulas. Kaya diretso-diretso na nga kami dito sa punla. Kaya nagatigil-tigil pa din na yun. Hindi naman katamaran na ganun nung laan di sa may gilid ay na yan. Baka doblehin nyo naman ang lagay. Gaboy tao ng tao. Iba nga na dumating na makikipag-asikan ay agad-agad na nga din yung pinakain muna sa may kubo dahil yung mga dala namin din yung pagkain ay nandini sa kubo. Ang ulam lang nga namin dito ay munggo tapos nagdala lang kami din ng kanin, tubig, saka baso na pwede nilang pag-inuman para hindi na sila bumaba dun sa sapa. Kaya dito nagsimula na nga din magbubod si Kuya papunta din sa may taas. Dalawang klaseng binhi nga dito yung yung binhi namin dito nadala. Yung mga ilan nga sa kanila na dumating din na matulong ay hindi nga na kumain dahil mga busog na daw nga siya. Tulad na rin ni Pagaw, ayaw na kumain. Busog daw nga siya. Kaya dito nagsimula na nga siya magbakal. Yan nga nagabakal yan si Pagaw. Ang gamit niya ay kahoy. Natusok-tusok niya sa lupa. Tapos yun naman ang agalagyan namin ng mga binhi, ng mga palay. Dapat konting-konti lang yung alagay mo doon sa butas. Mga 5 o 3, ganun pwede na yung ganun. Para lang hindi madami siya pag tumubo. Hindi yung timbon-timbon siya dun sa ay butas. Kaya dito nagsisimula na rin nga magdamihan yung mga matulong dito. Big shoutout pala doon sa mga tumulong sa paggasit kay Kuya Banjut, kay Tia Alice, kay Kuya Aran, kay Kuya Gilbert, kay Tio Pablo, kay Pagaw, kay Kuya Kulas. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtulong sa paghasik din sa bundok. Dito nga pinas forward ko na nga yan para mabilis na nga matapos namin yan. Inasabay na nga rin namin ang pagtanim ng mais dyan dahil medyo nag-aambon-ambon na nga pati para mabilis na rin pati matapos para 100 na lang. Si Gabo at si Papa nga nagatanim ng mais tapos kami ang nagabubod para sa
palay. Ito nga natapos na nga kami magbubod ng binhin na palay dito. At malapit na rin matapos ang pagtanim ng mais. Dito nga nagsumilong na nga muna ako din sa kubo. At taga-ulan-ulan na naman nga panay nga ang ambon. Dito sumilong na rin nga dito yung mga pamangking ko. Yan, sinimot na nga nila yung mga gamit din at mauwi na rin nga kami. At para makapagpalit na nga sa baba at medyo basa-basa na nga kami at biglang lumakas nga kanina yung ulan. Uwi na guys, tapos na ang paghahasik. Tara na, let's G. Hindi ba kasi iniwan yung chinilas doon sa baba? Chinilas? Comment nyo nga guys, bakit sila nagalagay ng garni pag naghahasik ng palay dito sa bundok. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin yan. Comment nyo nga guys kung anong ibig sabihin, bakit sila nagalagay ng ganyan. Ano yan? Bagay na sa akin. Ayan. Yes, of course. Dinuguan. Kari-kari ba? Ito nga pala guys yung mga pakain dun sa mga nanulungan dun sa paghasik sa bundok. Maya sila yung mga parito na naluto-luto lang itong mga ulam at saka yung kanin na pakain sa kanila. Tapos siyempre chat din, tuba, maya pa sila madating, wala pa sila din sa sa kubo kila Kuya Jim. Maya siguro madating na yung mga yun. Baka nagapalit lang. Makalipas nga mga ilang minuto ay dumating na nga sila din sa bahay at pinakit na nga dito nila mama at makain na nga sila din sa bahay. Dito nga pagkapasok nga dito ay nagsimula na nga sila magsandok at siyempre makain na sila at siyempre magpagod-pagod din magakit sa bundok at magtanim ng palay. Kaya dito nagsisimula na silang kumain. Ito pala ang ulam nila, munggo, dinuguan, tapos itong minudo na manok at saka baboy. Minudo bagay, hindi ko alam. Tapos ito pampainit nila, isang timba na tuba. Bara 22 bulyata yan, kasama yung nasa galon. Ay awan kung sinong matagal, paldo. Tama. Paldo.